Pete, muna tayo po sa kay Attorney George Erwin Garcia, ang chairman ng Commission on Elections. Attorney, magandang umaga, long time no hear po. Magandang umaga po, Sir Alvin. Sa mga kababayan natin, magandang umaga po sa inyong lahat. Opo, ang sabi sa balita, kayo po ay makikipagtulungan. Ang COMELEC daw ay makikipagtulungan sa Office of the Ombudsman sa sinasabing irregularidad sa pagtanggap ni Senador Marcoleta ng donasyon para sa kampanya noong 2025 elections. Bago po ako magtanong tungkol sa plunder, dun muna, paano pakikipagtulungan, Chairman, ang gagawin ng COMELEC? Alam niyo po, ang COMELEC naman lagi kaming nakikipagtulungan sa Office of the Ombudsman, kahit sa BIR o mga iba pang ahensya ng pamahalaan. Dahil remember, number one, ang COMELEC ay may pinakamalawak na datos ng ating mga kababayan, lalo na kung ang pag-uusapan kapag ikaw ay registered voter. Dito po sa binabanggit niyo po na kaso, dahil nga po siyempre nagsimula sa COMELEC yung motu proprio investigation namin, kami yung pinagsimula ng mga dokumento, halimbawa yung mga SOSE, Statement of Contributions and Expenditure, yan naman po ay gagawin namin available, lalo-lalo na sa opisina ng Ombudsman, kung kakailanganin. At siyempre kung may mga tauhan kami na kakailanganin nilang ipatawag, lalo na yung mga nag-imbestiga, ay gagawin din po namin available yan bilang pakikipagtulungan din sa naturang ahensya. Kahit po ang findings ng COMELEC noon dati ay hindi pwede siyang kasuhan. Di ba parang ganun ang findings ninyo? Pinawalang sala po siya doon sa kaso? Yes po, Sir Alvin, dinismiss po ang kaso. Dismiss, at sinabi po ng aming Political, Finance and Affairs Department na sinang-ayunan ng Commission and Bank. Maliwanag naman po ang facts. Nakatanggap po ng donasyon, 75 million, at ang donasyon ay binigay ng 30 individual. Subalit alam niyo po, ang naging dahilan ng dismissal ay sapagkat wala na pong batas, sa batas po natin ay wala na po yung ganong klaseng kaso na hindi pagre-report o hindi na-report na contribution. Ibig sabihin, dati-rati po sa 1985 Omnibus Election Code, yan po ay pinaparusahan ng 1 hanggang 6 na taon na pagkakakulong. Subalit doon po sa Republic Act 7166 na 1991 naman na batas, sinasabi na yung provision na yan ng 1985 Omnibus Election Code ay baliwala na. So decriminalize yung hindi pagre-report nung mismong mga pangalan ng mga nagbigay ng donasyon. Sinabi po ng COMELEC at that time na yan po ay patungkol sa election offense. Wala po kasi kaming pakialam kapag ka naman ang pag-uusapan ay yung mga issue ng anti-graft and corrupt practices o kaya naman yung mga issue ng perjury, sapagkat yan po ay sa ibang opisina naman nakalaan, katulad ng opisina ng Ombudsman o opisina ng prosecutor. Pero yung facts po ay nasettle po namin yon, at yun po ang kadahilan kung bakit kahit po yung mga contributors o yung mga donors ay may kinakaharap pa rin na kaso sa COMELEC, sapagkat yung provision naman na nagsasabing ang mga donors ay dapat na mag-report ng kanilang statement of contribution sa COMELEC 30 araw pagkatapos ang eleksyon ay naandyan pa rin at hindi ito nababaliwala pa. Ayun. So, ibig sabihin yung fact sa kaso sa inyong investigasyon, pwedeng gamitin ng ombudsman kung gusto nila. Yes po, opo. At mukha nga pong yung nandun sa nabasa natin na sinasabi ng opisina ng Ombudsman, mukhang yun po ay mga kinuha din dun sa Declaration of Facts ng Commission on Election. So, at least po kahit paano, yun po yung ugnayan lang o pakikipagtulungan lang na pwedeng maibigay ni Commission on Election. Ang hindi ko po maintindihan, Chairman, kaya po kita minessage din kagabi, paano nauwi po sa plunder? Hindi ko magets yun eh. Paano siya naging plunder yung 75 million peso na donation? May idea po ba kayo? Sir Alvin, alam niyo po, siya na isang bagay na maaaring maging depensa ng inaakusahan. Siyempre kapag sinabi bang plunder, para lang naunawaan ng mga kababayan natin, ay kalimitan po kasi pagka sinabing plunder, dapat may public fund na involved. Kapag po ba private fund, ay pwede rin ang issue ng plunder. Naku, mas nakakaalam po talaga dyan, Sir Alvin, ay ang opisina ng Ombudsman o yung mga prosecutorial arm ng ating pamahalaan. Ako po, maaaring may mga re-recall tayo ng mga nangyari na nakasuhan ng plunder kahit na private na fund ang involved. Pero siyempre, again, mahirap natin i-preempt dahil sigurado po tayo yung akusado kasama yan sa mga magiging depensa na hindi dapat kasuhan ng plunder dahil wala namang involved na public fund. So pwede pala yun na kahit private funds ang involved, pwedeng mauwi sa plunder. Batay kamo sa nalalaman ninyo in the past. Meron po nangyari na gano'n, na sikat na kaso rin po yung dati. At
pero hanggang ngayon, yung kasong yan ay nililitis pa rin, nakaapila, although yung pong involved na dalawa ay na-convict. 2 tao po yun na nangyari sa bandang Angeles City rin. So, titingnan natin, kasi nga po nakaapila pa naman yan, and therefore, napakaganda rin pong mapag-usapan yung bagay na yan bilang isang depensa ng isang akusado. Pero tama si Chairman, ang dapat magpaliwanag dyan yung ombudsman, na tinawagan din naman natin, kailan baka busy pa sila, Chairman. But thank you for the answer dun sa tanong. Ngayon magpipihit ako, because I have 2 minutes left, Chairman. Dun, I know nagpa-interview ka na about sa Vice President, kung sakasakali man pong matanggal siya, o hindi kamo, sabi mo dun sa news item, pipili ang presidente ng Vice Presidente from the House or the Senate. Tama po? Opo, only for academic discussion lang yan, Sir Alvin. Opo. Tama po, yan po ang nakalagay sa ating saligang batas. Pero with less than 2 years to go, obligado ba ang presidente? Nakalagay ba sa batas na kailangan niyang pumili sakasakali man po mag-resign o ma-convict at siyempre ang parusa tanggal? Theoretical. Obligado ba ang presidente o pag less than 2 years, sayang yung pero wag na lang, pwede naman tumayong presidente na lang kahit walang vice president. Yung pong pinaka-wordings po ng ating saligang batas ay mukhang obligado ang ating Pangulo na kung sakasakali may mga ganyang sitwasyon, resignation o anumang klase ng vacancy sa posisyon ng Vice Presidente ay kinakailangan niyang punuan yung pangalawang Pangulo po. Yan po ay mandato mismo ng saligang batas and therefore hindi po maiiwasan ng isang Pangulo na gawin po iyon. Ayun, so kahit mga a little over 1 year na lang to go before the next election, or kahit pa sa pagpalagay mo na 1 taon na lang, obligado pa rin siya. He has to appoint a vice president sakaling dun nga mauwi ang insidente ngayon. Yes po, sapagkat ang ibig sabihin, nagkaroon kasi ng vacancy, ang sabi ng saligang batas, in case of vacancy, o therefore po papasok na yung provision na yan na obligadong magtalaga ng pangalawang Pangulo. Pero sa ibang, di ba sa mga congressional district, nagdi-decide din kayo minsan sa COMELEC na wala ng eleksyon. Antayin na lang natin wala ng appointment o wala ng special election. Antayin na lang natin yung susunod na regular election. Sabi po ng Korte Suprema sa Hagedorn versus the House of Representatives, latest po yun. Last year lamang, kapag kami namatay na miyembro ng House of Representatives, nagkaroon ng vacancy, ay kinakailangan kahit walang patawag ang House of Representatives, ang COMELEC ay obligado na magpatawag ngayon ng halalan kahit na walang call from the House of Representatives at kahit walang budget. Kinakailangan gawan po namin daw ng paraan para magkaroon ng budget. Yun po ay kapag regular na district congressman. Kapag naman po party list, wala pong problema sapagkat tataas lamang yung mga nandoon sa listahan na sinabmit kay COMELEC. Okay, isa na lang. Alas 7 na eh. Ano ang position mo dun sa, di ba may impeachment, Halimbawa sabihin ni Vice President Sara, magre-resign na lang ako bago pa man matapos yung trial. Paano yun? Ibig sabihin nun, hindi iiral yung patakaran na parang disqualified ka na tumakbo, na dapat yun ang parusa pag na-convict ka, di ba? Perpetual. That's the word, perpetual. Inunahan mo na. Paano position mo doon, Chairman? Nandiyan pala si Ma'am Doris, magandang umaga. Alam niyo po, ayaw ko muna sagutin sa admin dahil alam niyo kung bakit. Kasi po later on, kung sakasakali, kay COMELEC din po babagsak yan yung mga ganyang klaseng instances, lalo na kung halimbawa ang isang na-disqualify o ang isang may ground for disqualification ay tatakbo sa kahit na anong posisyon. So kami rin po ang magdidesisyon kung papayagang makatakbo ang isang kandidato. Okay. So kumbaga baka ang ending, halimbawa ipagpalagay natin, halimbawa nag-resign siya o hindi natapos yung trial, tatakbo siya. Pag may nag-file ng kaso, sa inyong bagsak sa dulo. Sa amin din po, yes po, sa amin din po ang bagsak. Kaya mahirap po i-preempt natin, mas magandang tingnan natin yung mga development po. Ay, pa malamang hindi naman ikaw magdi-decide nun. Oo. Pero sino Pero kanya? hanggang ano pa po tayo? Hanggang 2029 tayo, Sir Alvin. So sa amin din po babagsak Okay. na Kasi hanggang 2029 pa pala siya. Ano ka mo, partner? Sino ang tatapos ng termino niya kapag siya ay nag-resign? Mamimili nga ang presidente. Hindi ka alam mo, akala ko loves mo si Garcia, hindi ka nakikinig sa paliwanag May niya. mayroon ako napansin na pagbabago.
Nagbago? Slight lang naman. Nagbago si chairman? Paano? Nagbago si chairman. Dati 120 ang takbo ng bunganga niya, Oo, di ba? ngayon. 100 na lang. Bumagal, ano. Chair, thank you. Maraming salamat sa oras po ninyo. Mabuhay ka. Maraming salamat po, Sir Alvin, Ma'am Doris. Mabuhay Thank you, po. Chairman. Nakakamiss si chairman, ano, si Chairman George Erwin Garcia. Paano yung ginagaya mo? Naku. Dati. Andyan